Sa ilalim ng mundo, maraming uri ng negosasyon, ngunit walang kasing tapang ng abogado na ito, si Vincenzo Casano, isang legal na tagapayo para sa pinakamalaking organisasyon ng mafia sa Italia, na laging may dalang isang eroplanong pang-spray ng pestisidyo. Sa labas, ito'y mukhang ordinaryo, ngunit sa halip na pestisidyo, puno ito ng gasolina. Kung hindi maganda ang usapan, ang buong estate ay mababalot ng apoy. Kapag napagtanto ng mga kalaban na nilinlang sila, wala silang magagawa kundi magmalaki sa galit, habang si Vincenzo, nakaupo sa mamahaling sasakyan, walang bahid ng emosyon, kahit bahagyang ngumiti. Ganyan ang estilo ng lalaking ito, tahimik, ngunit lubos ang desisyon. Matapos tuparin ang huling kahilingan ng boss, bago ito pumanaw, bumalik si Vincenzo sa organisasyon at naharap sa isang masalimuot na sitwasyon. Ang anak ng boss, isang walang muwang na bagong namuno, ay nangahas na nagbanta na tatapusin siya kung hindi siya lubos na tapat. Bahagyang ngumiti si Vincenzo, naalala pa rin niya ang pagpapalit ng lampin sa batang ito. Hindi na nag-aksaya ng salita, tinalikuran niya ang mayabang na batang amo na puno ng ego. Pagdating sa bahay para magpahinga gamit ang sigarilyo, ang matalas na instincts ni Vincenzo ay nagbigay ng babala na may mali sa sigarilyo. Tulad ng hinulaan, hindi niya ito hinawakan. Nang gabing iyon, isang grupo ng mga pumatay ang sumalakay, nagpaputok sa kama kung saan siya dapat natutulog. Nang iangat ang kumot, mga unan lang ang nakita. Lumitaw si Vincenzo mula sa likod ng dingding, tahimik na natalo ang tatlong salarin ng maayos. Ang anak ng boss, na masayang tumatawag para magtanong, ay nagulat nang marinig ang pamilyar na boses ni Vincenzo sa kabilang linya, na may kalmado, ngunit makapangyarihang tono, na nagpaalala sa paboritong pink na sasakyan ng batang amo. Sinabi ni Vincenzo na pinatawad niya ito, dahil sa respeto sa namatay na ama, ngunit kung muling magtatangka ito, ang sasakyan ay sasabog bago pa makababa. Pagkatapos ng insidente, nagpasya si Vincenzo na lumipad patungong Korea. 5 taon na ang nakalipas, isang magnate ang nagpabantay sa kanya ng 15 toneladang ginto doon, ngunit kamakailan ay biglang pumanaw ang magnate, at may sariling plano na si Vincenzo. Ngunit pagdating sa paliparan ng Korea, ang batikang abogado ay nadaya ng isang tuso na taxi driver na nagpadala sa kanya ng pampatulog, ninakawan ng pitaka at relo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won, at binigyan pa ng sipa. Nang magising sa bus na nahihilo, napansin ni Vincenzo ang bakas ng sapatos sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi ito nagpaabala sa kanya, dahil naghihintay ang 15 toneladang ginto sa isang lihim na silong sa ilalim ng isang lumang gusali. Abangan ang susunod na yugto upang malaman kung paano kukunin ni Vincenzo ang ginto at kung anong mga problema ang kakaharapin niya sa Korea. Noong nagtatrabaho pa para sa magnate, maingat na nagplano si Vincenzo upang itago ang napakalaking ginto. Pinabili niya sa isang kaibigan ang lumang gusali at habang inaayos ito, nagpagawa ng lihim na silong sa ilalim. Para sa disgise, inupahan nila ang espasyo para sa mga opisina at tindahan. 3 lang ang nakakaalam ng sikreto, ang magnate, si Vincenzo, at ang kaibigang nagmamay-ari ng gusali. Kahit ang mga manggagawa sa silong ay naayos para panatilihing lihim. Ngunit ngayon, ang pinakamalaking problema ay ang pintuan ng silong. Ang silong ay mabubuksan lamang gamit ang retina ng yumao ng magnate, at kung susubukang sirain ito, guguho ang buong gusali dahil sa espesyal na sistema ng seguridad. Sa dami ng nangungupahan sa gusali, imposibleng gawin ito. Habang nag-iisip ng solusyon, narinig ni Vincenzo ang usapan ng mga residente na balak nilang butasan ang sahig ng templo para maglagay ng pampainit, na nagpangilabot sa kanya dahil nasa ilalim ng paa ng monghe ang pasukan sa lihim na silong. Bago pa makaisip ng paraan, isa pang problema ang dumating, ang Giffy Bell, isang kilalang korporasyon sa negosyo, ay gustong bilhin ang gusali. Nang tumanggi ang kaibigan ni Vincenzo, kinidnap nila ang asawa at anak nito upang pilitin itong pumirma. Kinabukasan, dumating ang grupo ng Giffy Bell para gibain ang gusali. Tinanggihan sila ng mga residente at ng grupo laban sa urban development sa pasilyo, ngunit ang mga ito ay kumilos na parang mga guon, kahit mga matatanda ay binugbog. Gamit lamang ang isang rolyo ng tape measure, itinumba ni Vincenzo ang leader mula sa ika-4 na palapag. Iyon ang pinakamatinding paraan ng pagharap sa mga nang-aapi, na nakita niya isang tape measure lang ay sapat na upang mapaluhod ang pinuno. Kahit ang mga baka sa bukid ay mas maamo kaysa sa inyo, panunuya ni Vincenzo. Hindi siya simpleng residente na ayaw umalis, may mga lihim siyang alam niya lamang. Gayunpaman, hindi nito napigil ang Giffy Bell. Di nagtagal, naglabas sila ng ultimatum, 9:00 ng gabi, sisimulan ang paggiba. Nagpanik ang mga residente at humingi ng tulong kay Vincenzo, ngunit kalmado lang siyang nag-scroll sa telepono, parang walang pakialam. Nang dumating ang grupo ng demolisyon ng gabing iyon, nagulat sila nang makitang naging venue ng isang makabagong party ang gusali, kasama ang embahador ng Italia. Habang nag-scroll, inimbitahan ni Vincenzo ang mga kaibigan mula sa buong mundo para sa isang party na inorganisa niya sa harap ng gusali. Napilitang umatras ang grupo ng demolisyon. Sa una, plano lang ni Vincenzo na kunin ang ginto at umalis, ngunit sa pamamagitan ng abogado na si Hong, nalaman niyang ang Giffy Bell ay isang kriminal na organisasyon na nagpapanggap bilang negosyo, sangkot sa masasamang gawain tulad ng pagsubok ng gamot sa tao, paggawa ng ipinagbabawal na sangkap, at pagpilit sa mga kontrata. Maraming pamilya ang nawasak dahil sa kanila, ngunit walang nangangahas magsalita dahil sa takot at panunuhol. Si Achoy Hong ang tanging tumindig para sa mga biktima at patuloy na lumalaban sa Giffy Bell, na nagpahalaga kay Vincenzo sa kanyang dedikasyon sa bayan. Kamakailan, naghanda si Achoy.
Hong para sa isang mahalagang kaso, nakakalap ng maraming ebidensya laban sa Guilibel, at sa wakas ay may testigong handang tumestigo. Bago ang paglilitis, masayang nag-inuman at nagkwentuhan sina Hong at Vincenzo, hindi alam na nagalaw niya ang mga hindi dapat galawin. Abangan ang susunod na yugto upang malaman ang kapalaran ni Atty. Hong at kung tutulungan siya ni Vincenzo. Si Atty. Hong Yuchan, isang batikang abogado na may 35 taong karanasan, ay nakatulong sa maraming pamilyang nangangailangan na makamit ang hustisya. Simple ang kanyang filosofiya, lalaban ako hanggang dulo. Kung hindi ako mag-iingat, mapapahamak ang iba. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalakas ng kalabang kinaharap niya. Ang korporasyong Guilibel, na may napakalaking kapangyarihan, ay nagdulot ng pighati sa maraming pamilya, na marami sa mga biktima ay nagtiis sa katahimikan, pinagbantaan at binayaran ng malalaking halaga upang manahimik. Si Atty. Hong ay nababagabag sa sitwasyong ito, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang mga biktima at mangolekta ng impormasyon mula sa mga doktor, ngunit hindi niya alam na kontrolado na ng Guilibel ang ospital, at lahat doon ay tauhan nila. Nanghina ang puso niya sa malupit na katotohanan. Sa walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay nakahanap siya ng ebidensyang makapapabagsak sa korporasyon. Opisyal niyang isinampa ang kaso sa korte, at ang mga testigo ay naglakas loob na tumestigo. Sa sobrang saya sa balitang ito, ibinahagi niya ito kay Vincenzo habang nag-iinuman, hindi alam na nasa matinding panganib siya. Hindi tumigil ang Guilibel, binili nila ang media upang siraan si Atty. Hong, ikinalat na siya ay nangikil ng hukom at gumawa ng iba pang immoral na gawain sa propesyon. Nang marinig ito, galit na galit si Vincenzo hanggang sa basagin ang baso. Sa harap ng opisina ni Atty. Hong, puno ng mga bulaklak at mensahe mula sa mga pamilyang tinulungan niya. Ang anak niyang si Hong Chayaong ay nagpasya na ipagpatuloy ang laban ng ama laban sa Guilibel. Si Vincenzo, na laging itinago ang tunay na lakas, ay hindi na makapagpigil. Kapag ang isang miyembro ng mafia ng Italia ay nagdesisyong linisin ang isang korporasyong Koreano, ito ay magiging isang di malilimutang laban. Bakit nagkaroon ng trahedya si Atty. Hong? Sino ang nasa likod nito? Paano maghihiganti si Vincenzo? Lahat ay mabubunyag sa susunod na yugto. Pagkatapos ng kamatayan ni Atty. Hong, ang kanyang opisina ay napuno ng mga bulaklak at liham ng pakikiramay mula sa mga tinulungan niya. Si Hong Chayaong, bagamat labis ang kalungkutan, ay nagpasyang ipagpatuloy ang laban ng ama laban sa Guilibel. Sinimula ni Vincenzo ang investigasyon at natuklasan na ang driver na nagdulot ng aksidente ay hindi basta aksidente na aresto na ito noon dahil sa panggagahasa, ngunit binayaran ng Guilibel upang isagawa ang aksidenteng ito. Nangakong babawasan ang kanyang sentensya. Nang harapin siya ni Vincenzo, nanginginig ang mga paa ng driver at umamin sa lahat. Habang aalis na sila, biglang nawala ng kontrol si Chayaong, tinitigan ng may galit ang pumatay sa kanyang ama. Naintindihan agad ni Vincenzo ang damdamin niya, maingat niyang pinasalamatan ang driver sa ipagtulong, na nagbigay ng impresyon na ligtas sila dahil sa kanya. Biglang sumulpot ang isang espiya ng korporasyon na nag-akala na nagloko ang driver. Naintindihan ni Chayaong na tinutulungan siya ni Vincenzo sa paghihiganti at ang misis na driver ay hindi na nakalabas ng kulungan dahil pinatay na ng mga tauhan ng korporasyon. Sa isang laundry shop isang gabi, isang misteryosong tao ang nagdala ng basket ng damit na puno ng dugo. Ang matandang babaeng namamahala, isang kasabwat ng korporasyon, ay napagtanto na damit iyon ng kanyang kapatid. Biglang nakalock ang pinto, napatay ang ilaw, at sa malayo, narinig ang pagragasa ng isang Mercedes, patungo sa shop patulad ng ginawa nila kay Atty. Hong. Tinawagan ni Vincenzo ang matanda, at sa labis na takot, inamin nito ang lahat. Biglang umandar ang Mercedes, umalis, at iniwan ang matanda na nanginginig sa dilim, gamit ang mga kasanayang natutunan mula sa mafia ng Italia. Binigyan ni Vincenzo ang mga tauhan ng korporasyon ng leksyong hindi malilimutan, ngunit simula pa lang ito. Tulad ng pagpapasunog niya sa isang estate noon, si Vincenzo at ang kanyang grupo ay nakihalubilo sa mga tauhan ng Guilibel na nagdidisinfekta, pinalitan ang lahat ng kemikal ng gasolina, at binasa ang buong bodega ng mga hilaw na materyales. Isang linya ng gasolina ang hinila palabas ng pinto, parang fuse na naghihintay ng spark. Ang malupit na magnate, na sanay sa pagpapahirap sa mga empleyado, ay nakatanggap ng kanyang karma hindi lang nawala ng mukha sa media, kundi nasunog din ang kanyang planta. Lumakad siya patungo sa apoy na parang wala sa sarili, ngunit itinaboy siya ng isa pang pagsabog. Si Vincenzo at ang kanyang grupo ay kontentong pinanood ang apoy mula sa malayo, habang inaalis ang mga maskara, na nagpapakita ng mga mukhang biktima ng korporasyon na matagal nang nagtiis. Madali silang napapayag ni Vincenzo sa planong ito. Hindi pa tapos ang laban kontra Guilibel. Sa korte, kailangan ang testimonya ng mga biktima, ngunit hinadlangan ito ng mga binayaran ng korporasyon. Bumisita si Vincenzo sa isang law firm upang makipag-ayos, ngunit ang abogado, kahit binayaran na, ay matigas ang ulo. Ngunit napansin ni Vincenzo ang kakaiba sa isang painting sa opisina. Nang gabing iyon, sumilik siya at, sa ilalim ng liwanag, kakaiba ang galaw ng alikabok, na nagdala sa kanya sa isang lihim na pinto na puno ng maruming pera at mga bar ng ginto. Kinabukasan, ang sakim na abogado ay nagmadaling tiningnan ang kanyang yaman, ngunit umiyak nang makita ang donation certificate, na nangangahulugang may pera siya, ngunit wala ng buhay para gastusin ito. Lumitaw si Vincenzo at mabilis siyang natalo. Nang magkamalay, natagpuan ng abogado ang sarili sa isang maliit na isla sa lawa, malapit sa kanyang gusali, sumisigaw para sa tulong habang iniulat ng kanyang asawa sa pulis ang kanyang pagkawala.
Samantala, naghahanda sina Vincenzo at Chayaong para sa paparating na paglilitis, kahit halos walang pag-asa ng panalo. Kumpiyansa si Vincenzo, may plano siyang gawing patas ang korte. Sa araw ng paglilitis, nang bumaba ang mga magnet mula sa kanilang sasakyan, naging sentro sila ng atensyon ng media. Isang mapusyaw na berdeng sasakyan ang dahan-dahang lumapitang pagdating ng pangunahing tauhan. Hindi nila balak manalo sa korte, kundi gumawa ng mas kawili-wiling bagay. Sa loob ng korte ng Korea, may lumabas mula sa kwelyo ng isang matandang lalaki. Natakot ang mga magnate at nagtakbuhan patungo sa pinto. Ang mga bubuyog ay hindi kumagat sa iba, kundi direkta sa tiwaling hukom. Nauna rito, isang babae ang sadyang bumangga sa hukom at nagpahid ng pheromones ng bubuyog sa kanyang mukha. Ang hukom, na dating mayabang, ay namaga na parang lobo karma niya ito dahil tinanggap niya ang suhol ng korporasyon. Alam ni Vincenzo na papanig ang hukom sa GE-Bell, kaya gumawa siya ng mga insidente upang maantala ang paglilitis. Una, nadulas ang hukom sa pagpasok, ngunit dahil matibay ito, nagpatuloy pa rin. Sumunod, ang abogado ay hinimatay. Ngunit hindi ito pinansin ng hukom at hinayaan ang korporasyon na magpatuloy. Sa wakas, inilabas ang mga bubuyog bilang pangwakas na hakbang. Kalat-kalat ang korte, napilitan ang hukom na ipahayag ang pagpapaliban ng paglilitis, at siya mismo ay nagmadaling lumabas. Lahat ay bahagi ng plano ni Vincenzo, kailangan nila ng oras para maghanda ng maigi. Matapos ang pagsisikap na kumbinsihin ang mga biktima na tumestigo, gumamit ng maruming taktika ang korporasyon upang siraan ang kinatawan ng mga biktima. Kinabukasan, inaresto ng pulisya ang lahat ng testigong tatayo sa korte sa kasong pagnanakaw ng donasyon. Nawala ng bisa ang pangunahing puwersa, at si Chayaong ay nadama ang kawalan ng pag-asa, ngunit nanatiling kumpiyansa si Vincenzo. Sa susunod na paglilitis, puno ng tensyon ang kapaligiran, inakusahan ni Hong Chayaong ang GE-Bell ng pagsasaliksik at paggawa ng nakalalasong ipinagbabawal na sangkap. Ngunit binayaran ng korporasyon ang isang eksperto upang ideklara na hindi nakakapinsala ang mga kemikal. Nang malapit nang magbigay ng hatol ang hukom, biglang nagdala si Vincenzo ng espesyal na testigo ang asawa ng eksperto. Sinisiyasat ni Vincenzo ang eksperto at nalaman na bukod sa pagsusuhol, nagtaksil din ito sa asawa. Dahil dito, nagdesisyon ang asawa na suportahan si Vincenzo, dala ang mga hinanakit. Hindi lang niya inilantad ang lahat ng maruruming gawain ng asawa sa korte, kundi ginawa rin niyang arena ang lugar, bawat suntok ay gumagawa ng nakakabinging tunog sa mikropono. Hinintuan ni Vincenzo ang mga magnet na pumalakpak, nagitngit sila ngunit walang magawa at nagsimula ng magplano ng paghihiganti. Nanalo si Hong Chayaong sa kaso na may danyos na 9 bilyong won bagamat sa Korea, kahit isang basong tubig ay nagkakahalaga ng 2,000 won, malaki pa rin ang halagang ito. Galit na galit ang korporasyon sa halagang ito at ginamit ang koneksyon sa pulisya upang arestuhin si Chayaong. Nagprotesta si Vincenzo sa himpilan laban sa walang basehang pag-aresto, ngunit dahil sa takot sa mga magnate, hindi nila pinakawalan si Chayaong. Mukhang ang tanging opsyon na lang ay direktang harapin ang korporasyon. Nakipagkita si Vincenzo sa babaeng boss sa kasino, sinabihan niya itong tumaya ng maliit, ngunit sadyang pumili ito ng malaki at natalo. Umupo sila para makipag-ayos, alam ni Vincenzo na kamakailan ay nabigo ang babae sa pagsusuhol sa isang ministro at nasabon pa. Nagkasundo sila, kung makukumbinsi ni Vincenzo ang ministro na aprubahan ang proyekto, pakakawalan si Chayaong. Tumawa ang babae, tinuring si Vincenzo na hamak na tao, ngunit alam ni Vincenzo na hindi na kailangan ng pera ang ministro, kailangan ng ibang bagay. Sa oras na iyon, pinapanood ng ministro ang kanyang anak na maglaro, na ang pangarap ay mapasali ang anak sa isang European team. Lumapit si Vincenzo at sinabing aprubahan ang proyekto. Bago makasagot ang ministro, dumating ang isang coach mula sa isang Canadian team para mag-recruit. Naguluhan ng referee, sinabing walang balitang ganoon. Binati ni Vincenzo ang coach sa wikang Canadian at sinabi ng coach na ang batang pinili ni Vincenzo ay ang pinakamahina sa team. Bagamat hindi naintindihan ng ministro, nasabik siya nang malaman na kilala ni Vincenzo ang coach at agad nagbago ang kanyang saloobin. Sa isang lihim na silong sa ilalim ng lupa, 55 toneladang ginto sa iba't ibang anyong mga bar, estatwa, at dragona nagkakahalaga ng 120 bilyong won nakatago sa isang hindi kapansin-pansing lumang gusali na mabubuksan lamang gamit ang retina ng may-ari. Ngunit ngayon, biglang pumanaw ang may-ari at ang 15 toneladang ginto ay biglang walang nagmamay-ari. Si Vincenzo, tulad ng iba, ay nagkaroon ng mga matatapang na plano. Siya lang ang nakakaalam ng sikreto ng silong. Hindi na makapaghintay, sinimulan niyang suriin ang electronic identification system sa pinto kung gumagana pa. Ang kanyang kakaibang kilos ay nakakuha ng pansin ng GE ng Korea na matagal nang naghinala na siya ay miyembro ng mafia. Ngunit ang lalaking ito ay hindi lang mabilis ang isip kundi medyo malas din habang nagmamadaling magkabit ng kagamitan. Yumuko siya para makinig na nagpaisip sa GE na siya ilumuluhod sa estatwa ng Buddha. Isang patak ng pawis ang aksidenteng nahulog, nagdulot ng electric shock, at nang makuryente si Vincenzo, akala ng GE ay umiiyak siya at nagsisisi, kaya't napagkamalan siyang mabuting tao. Sa sandaling iyon, isang homeless na lalaki ang biglang nagsiwalat sa mga residente tungkol sa napakalaking ginto sa gusali. Paano niya nalaman? Noong ginagawa ang silong, kahit na ayos na ang mga manggagawa, isang homeless ang aksidenteng nakarinig ng sikreto, bagamat hindi alam ang eksaktong lokasyon. Nagmalaki ang lahat na hindi totoo ito, ngunit ang katawan nila ay nagsasabi ng totoo. Hating gabi, isang matandang mag-asawa ang lihim na naghanap ng ginto, nakasalubong ang kapitbahay na may dalang flashlight sa ulo.
Nag-usap ang tatlo habang naglalakad, bawat isa gustong pauwiin muna ang iba. Maya-maya, nakita nila ang isa pang kapitbahay na may dalang espesyal na kagamitan na sinabing i-metal vacuum para sa paglilinis nakakatawa dahil ang mga dating magkakapitbahay ay hindi na nagsasabi ng totoo sa isa't isa. Naghiwalay ang tatlo ng malungkot. Samantala, ipinagpatuloy ni Vincenzo ang laban kontra Gabriel. Ang magnate, na akala ay walang kahinaan, ay ngayon puno ng takot. Isang malamig na lalaki sa suite, hindi niya inakalang kailangan niyang akitin ang isang lalaki. Nagsimula ito nang yumanig ang Gabriel dahil kay Vincenzo, ngunit ang direktor ng bangko ay gustong buhayin ang korporasyon. Si Hong Chayaw at Vincenzo ay nagpuyat sa pagsisiyasat upang pilitin ang direktor na bawiin ang pondo. Natuklasan na ang direktor ay bakla at may kakaibang mga hilig. Agad nagmungkahi si Chayaw ng matapang na plano, akitin ni Vincenzo ang direktor. Si Vincenzo, na palaging kalmado, ay unang beses na galit handa siyang harapin ang masasama, ngunit ito ay labas sa kanyang kakayahan. Pinakalmahan siya ni Chayaw, sinabing sa kanyang kagwapuhan, sapat na ang tumayo lang para mapasuko ang direktor. Iniisip pa lang ni Vincenzo ay parang gusto na niyang magsuka, ngunit alang-alang sa mga hinintuan ng korporasyon, isinakripisyo niya ang sarili. Upang maiwasan ang hinala, naglatag si Vincenzo ng tuntunin, bawal pag-usapan ang trabaho, at ang sinumang magbanggit ay tuluyang lalayo. Ang tila kawalan na tuntuning ito ay isang matalinong hakbang. Nang masyado nang umaasa ang direktor kay Vincenzo, sadyang binanggit ni Vincenzo ang trabaho at umalis. Ang direktor, na lubos nang nahulog sa bitag ng pag-ibig, ay parang nawala ng kaluluwa, handang gawin ang lahat para manatili si Vincenzo. Tumayo siya sa ulan isang araw at gabi, parang baliw na umiibig. Nang makita ulit si Vincenzo, handa siyang tuparin ang lahat ng hiling, kabilang ang pagpirma sa kasunduan sa pondo. Tinitigan ng direktor si Vincenzo, na patuloy sa kanyang papel, at mariing ipinahayag ang pagkansela ng pondo, ngunit biglang lumitaw ang ina ng direktor sa entablado at inaprubahan pa rin ang pondo. Lumalabas na habang nililigawan ni Vincenzo ang direktor, hindi tumahimik ang korporasyon, ginamit nila ang mga madilim na sikreto para takutin ang ina ng direktor upang pilitin siyang sumang-ayon. Nang mapansin ni Vincenzo na mali ang sitwasyon, agad niyang inilunsad ang plano B. Nagpadala siya ng mga peking gwardiya para dalhin ang direktor sa isang make-up room na puno ng mga hinintay na zombie. Alam niya na takot ang direktor sa mga zombie mula pagkabata na nagpapaterapi pa sa kanya. Ang nakakatakot na eksena ay nagpahimatay sa direktor, naging parang gulay. Hindi doon natapos, dumating ang pulisya na may warrant of arrest dahil ipinadala na ni Vincenzo ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ng direktor. Sa mga susunod na taon, ang kulungan ang magiging tahanan niya. Sa pakikitungo sa masasama, hindi kailanman nagpapakita ng awa si Vincenzo, ngunit hindi pa tapos ang laban sa korporasyon. Nang ang isang magnate ay naging desperado, wala nang gustong magmalaki sa kanya. Ang dating sunod-sunurang opisyal ay nangahas na ngayong tawanan ang magnatiis ang eksenang nagbibigay ng aral. Magpapakahirap ako ng may kababaang loob, sabi ng magnate, na ngayon ay yumuyuko at nagmamakaawa, habang ang dating mga nambola sa kanya ay ngumingisi na lamang. Huwag masyadong magsikap, nakakainis iyan, sagot nila. Matapos maalis ang opisyal na may ganitong muod, ang kapatid ng magnate ang naglunsad ng mapanirang hakbang. Habang nasa daan ang opisyal, isang itim na sasakyang inagamit ng mga kidnaperang humarang sa kanya. Isang basag sa bintana at nawala na siya. Ang negosasyong dulot ng hapunan ay masyadong boring, kaya pumasok ang kapatid ng magnate na may golf club at isang suntok lang ay natumba ang deputy minister. Ang ministro, natakot, ay lumuhod at sumang-ayon sa lahat ng hiling ng korporasyon. Samantala, pag-uwi ni Hong Chayaw, napansin niyang may pumasok sa bahay isang malaking lalaki na may hawak na wrench ang dahan-dahang lumalapit. Natakot si Chayaw, ngunit sa kritikal na sandali, narinig ang sigaw ng kasama ng lalaki mula sa labas. Pumunta ang lalaki sa pinto, at nagulat nang makita si Vincenzo na hinila ang buhok ng kanyang kasama. Itinumba ni Vincenzo ang dalawa sa lupa, na hawak pa rin ang kanilang mga wrench. Kalmado niyang hinubad ang kanyang vest, sinabihan ang dalawa na manatiling nakahiga. Lumalabas na habang kumakain ng hapunan, napansin ni Vincenzo ang isang kahina-hinalang sasakyan. Nang ihatid niya si Chayaw, nakita niya ulit ito. Nagkunwari siyang umalis, ngunit naghanda siya para sa ehersisyo. Labanan man ay masigla, hindi na dumihan ang damit ni Vincenzo. Isang wrench ang lumilipad patungo sa kanya, halos gasgasan ang kanyang noo. Galit na hinabol ni Vincenzo ang mga ito para piliting magsabi kung sino ang utak, ngunit pinigilan siya ni Chayaw, sinabing halata namang tauhan ng korporasyon. Hindi lang ang ministro at si Chayaw ang inatake, ang mga biktima na nagbabakasyon ay dumanas din ng trahedya. Sa harap ng ganti ng korporasyon, tahimik lang ang lahat, ngunit si Vincenzo, isang miyembro ng mafia ng Italia, ay hindi natakot sa tinuturing na malaking korporasyon ng Korea. Nang malaman ang tuloy-tuloy na paghihiganti sa mga biktima, lalong nag-apoy ang galit niya. Nang makatanggap ng balitang nagpakamatay ang mga biktima sa kanilang bakasyon, lalo siyang naggitingit. Sa nakapanlulumong eksena, agad niyang napagtanto na peking pagpapakamatay ito, at ang korporasyon pa rin ang may sala. Pumunta si Vincenzo sa himpilan ng pulisya, dala ang mga larawang ipinadala ng mga biktima bago sila mapahamak. Sa mga larawan, lahat ay nakangiti ng maliwanag paanong magpapakamatay ang mga ganoon. Ngunit pinayaran na ng korporasyon ang pulisya, aya't binaliwala nila ang mga ebidensya. Hiniling ni Chayaw na tingnan ang kaso, ngunit tinanggihan siya ng diretsyo. Ang pulis ay may ganang hamunin siyang magsampa ng kaso, gawin mo ang gusto mo. Dahan-dahang inalis ni Vincenzo si Chayaw, may plano na sa isip. Nang gabing iyon, nang pumunta ang pulis para kunin ang suhol mula sa korporasyon, naghintay na si Vincenzo at nahuli siya sa akto.
Uy, pare, pumikit ka muna, kumuha ulit tayo ng isa pang larawan. Sinubukang agawin ng pulis ang pera, ngunit ikinalat na ito ni Vincenzo. Pagkatapos ng isang matinding bugbog, nagbanta ang mga pulis na aarestuhin si Vincenzo, ngunit hindi siya natinag. Isang sipa ang nagpalapit sa kanila sa gilid ng balkon na tinantya ni Vincenzo na 3 sipa pa, o 2 lang kung sapat ang lakas, para mahulog sila. Nagbigay siya ng hiling, ngunit tinanggihan. Isa pang sipa at biglang naging di mabait ang lahat. Lumitaw si Chayaw, hinintay na magbitiw sila sa pwesto. Nang tumanggi sila at nagtanong kung paano sila mabubuhay, isa pang sipa ang nagpabago sa tono, biglang naging negosyable ang lahat. Sa pagsusuri ng mga dokumento mula sa pulisya, nakumpirma na ang korporasyon ang may sala. Bukod dito, natuklasan ni Vincenzo at Chayaw ang isang nakakagulat na bagay. Ang magnate na hinintay nila ay isang puppet lamang at may mas malaking boss sa likod. Hindi nila inaasahan na ang tunay na boss ay nasa tabi nila, isang ordinaryong empleyado na nangahas insultuhin ang magnate na natakot at walang imik. Nagtaka ang mga liderano ang nangyayari. Sa harap ng mga boss, ipinahayag ng empleyadong ito na siya ang tunay na nagpapatakbo ng korporasyon. Nagmalaki ang mga superior, tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng ganitong kapangyarihan, ngunit hinintuan siya ng magnate na umupo. Lalong naging kakaiba ang sitwasyon, ang empleyado ay ang nakatatandang kapatid ng magnate. Kahit ang korporasyon ay nasa pangalan ng nakababatang kapatid, ang nakatatanda ang tunay na namumuno. Bakit siya nagtago? Simple lang, gusto niya iyon. Matapos ipahayag ang kanyang pagkatao, masayang sumayaw ang kapatid, at ang nakabata ay sumabay kahit labag sa loob. Ang kinatawa ng Korea, na dating nang api sa empleyadong ito dahil sa inggit sa kagwapuhan, ay parang mailibu-libong kabayo ang tumatakbo sa kanyang dibdib. Hinulaan ni Vincenzo na ang magnate, na mukhang tanga, ay may nagtutuya sa likod. Upang ilantad ang mastermind, bumili sila ng mga maskara at nag-ayos ng isang palabas na naglalantad ng mga krimen ng Gilibel. 3 taong magnate at 2 legal na tagapayo ay sinalakay ng husto. Ang bawat hinintay ay napahiya, habang ang iba ay natuwang tumawa. Ito ang unang hakbang ng panunuya, ang susunod ay pagbabanta. Kahit na may 500 gwardiya, natakot ang magnate ng isang laro ang sasakyan ang tumama sa kanya. Nagkagulo ang mga gwardiya, iniwan ang magnate na nanginginig, tinitingnan ang laro ang sasakyang nagpapakita ng apoy at isang maliit na bandila na may letrang TCE, ang kinatawan ng Korea, bumalik sa opisina, ay halos mahimatay sa nakakatakot na biro. Nang aalis na sa gulat, napansin niya ang isang pulang sulat sa dingding na nagpalala ng kanyang takot. Sa ibang lugar, habang masayang sumasayaw ang babaeng boss, biglang namatay ang ilaw. Isang anino ang lumapit sa malabong liwanag, sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi mabuksan ang pinto, at nahimatay siya. Iniwan ng tao ang isang tanda at umalis. Ang 3 hinintay ni Vincenzo, ang mga nakaayos na pananakot ay upang pilitin ang nasa likod na magpakita. Naggitngit ang magnate nang masira ang kanyang plano, kaya't nagpadala siya ng pinakamahusay na mga asasin para patayin si Vincenzo, ngunit ito ang hinintay ni Vincenzo. Bilang miyembro ng mafia, bakit siya matatakot sa pag-ambush? Kailangan lang niyang hulihin ang mga ito para malaman ang mastermind. Samantala, nagkunwaring mabuti ang magnate, nanguna kay Chayaw para tulungan si Vincenzo. Pagdating nila, nakontrol na ni Vincenzo ang 3 asasin at nakakuha ng impormasyon. Tinanong ni Chayaw kung sino ang mastermind, ngunit tinitigan lang ni Vincenzo ang likod niya. Tinawagan ni Vincenzo ang mastermind at biglang tumunog ang telepono ni Xiaozhang. Sa pagmamadali sa lugar, dinala niya ang teleponong ginamit sa pag-utos. Natakot si Xiaozhang at sinubukang magmalaki, ipinakita ang kanyang pang-araw-araw na telepono nang tanungin ni Vincenzo kung tumunog ito. Maingat na nalusutan ang sitwasyon, ngunit lubos na nagsisi si Xiaozhang sa halos pagkakalantad. Kahit ang kanyang pinakamahusay na asasin ay nahuli ni Vincenzo. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang ace, sinisiyasat ang nakaraang mafia ni Vincenzo sa Italia sa pamamagitan ng isang prosecutor sa Timog. Ipinahuli niya si Vincenzo na noon ay masayang naglalaro ng mafia game kasama ang mga kapitbahay. Nagulat ang lahat, Diyos ko, tunay na mafia siya. Alam na ang prosecution office ay puno ng tauhan ng korporasyon, sapat para gipitin si Vincenzo, ngunit hindi siya nag-alala. Sino ang maglalakbay ng walang koneksyon? Di nagtagal, dumating ang intelligence agency para kunin si Vincenzo, hindi binigyang halaga ang prosecution. Dinala siya sa intelligence agency, mabilis na napawalang sala at pinalaya. Ngayon, si Vincenzo ang umatake. Ginamit ng magnate ang koneksyon mula sa Italia, ang bayan ni Vincenzo. Isang tawag lang sa Italia, may nag-imbestiga sa akin at agad nalaman ang impormante. Mabilis na natukoy ng intelligence agency ang kanyang pagkatao. Sinuri ni Vincenzo ang impormante na nagsabing tiniis niya ang torture ng mga terorista nang hindi nagsalita. Kung magsabi ako ng totoo, kahit hindi mo ako patayin, hindi rin ako paliligtasin ng boss ko, anya. Mukhang patay ang sitwasyon, ngunit marami pang paraan si Vincenzo. Hindi pa rin napagtanto ng magnate ang kalalaan ng problema. Habang nagpapahinga, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Hawak ni Vincenzo ang isang Desert Eagle, pinapayuko siya. Nagmalaki ang magnate na inosenteng abogado hanggang tawagin ni Vincenzo ang kanyang tunay na pangalan. Kahit na itago ng kanyang tauhan ang bibig, hindi nila kinaya ang psychological torture ni Vincenzo. Pagkatapos ng 4 na round ng Russian roulette, natakot na siya at umamin sa lahat.
Matigas pa rin ang magnete, paulit-ulit na hinintay si Vincenzo na kalabitin ang gatilyo. Biglang tumunog ang isang putok, pumasok ang mga tauhan ng prosecution. Kung isusulat ang pangalan ng magnate sa harap nila, malala ang magiging epekto. Hindi hinintay ng prosecution ang magnate, si Vincenzo lang ang inaresto. Sa harap ng punong prosecutor, agad kinuha ni Vincenzo ang kontrol. Alam niyang kinamumuhian ng prosecutor ang korporasyon, ngunit walang tumutulong sa kanya. Nag-alok si Vincenzo na tuparin ang kanyang hangarin ipatawag ang magnate. Sa huli, hinintay ng prosecutor ang dalawang mahalagang bisita na umalis. Hindi pa rin nakabawi ang magnate mula sa pananakot ni Vincenzo gamit ang baril, kaya't lumipat siya ng bagong tirahan para sa katahimikan. Ngunit habang naliligo, muntik nang mawala ang buhay ng magnate sa batob lumalabas na pinakialaman ni Vincenzo ang kanyang inumin. Pagkagising, sinabi niya sa sarili na buhay siya dahil sa swerte at hinintay niya si Vincenzo, ngunit para kay Vincenzo, isang maliit na laro lang ito. Ngayon, kailangang magkaisa ang korporasyon laban kina Vincenzo at ang punong prosecutor. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ng masamang plano ang nakababatang kapatid laban sa kanyang kuya. Nagpunta ang dalawang magnate sa pangangaso sa bundok, itinutok ng nakabata ang baril sa likod ng kuya. 16 na taon ng galit ang sumabogang nakabata ay anak ng ama sa isang sekretarya, hindi tulad ng kuya na tunay na anak. Nang malubha ang ama, inutusan ng kuya ang doktor na mag-iniksyon ng lason upang sakupin ang korporasyon. Walang natanggap ang nakabata at pinilit na maging puppet, tumanggap ng kasalanan para sa kuya. Sa kahinaan, binaril niya ang kuya sa balakang. Nang biglang dumating ang butler, nagmalaki siyang inosente, humihingi ng tulong para sa kuya. Sa labas ng operating room, magulo ang damdamin niya. Nang malaman niyang ligtas na ang kuya, parang gumuho ang mundo niya. Nang gabing iyon, nakipagkita ang nakabata sa kinatawan ng Korea, na siyang nagmungkahi na barilin ang kuya. Nagmalaki siyang galit, sinisisi ang kinatawan, sabi mo isang putok lang ng shotgun sigurado na. Patawad, kasalanan ko, sagot ng kinatawan. Swerte na mapagbigay ang kuya at hindi hinintay ang nakabata, ngunit ang kapatawaran ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangan pa niya ang nakabata bilang kapalit sa kulungan. Upang maiwasan ang misteryosong pagkatalo, nagpa siya ang kuya na magpakita. Ipinahayag niyang siya ang bagong chairman ng korporasyon at nagmalaki ang media sa kanya. Hinintay ito ng punong prosecutor, agad siyang ipinatawag sa prosecution office sa harap ng mga kamera. Kahit ipinatawag, sa interrogation room, walang tinanong ang prosecutor, maliban kung gusto niya ng pagkain o inumin. Naintindihan ng korporasyon na ito ay taktika upang patagalin ang oras, lihim nilang inilipat ang mga dokumentong kriminal. Sinusundan ng isang pangit na lalaki ang maihawak ng mga dokumento, pinilit ito sa isang eskinita, ngunit biglang lumitaw si Vincenzo at kinuha ang mga file. Nang hapon, habang nagsasalita ang magnate, biglang nagplay ang mga video ng krimen ng korporasyon sa screen. Nagmadali siyang utusan itong patayin, ngunit nawala ang operator. Kontrolado na ni Vincenzo ang lahat ng staff, tumakbo ang video ng 20 minuto. Walang magawa ang magnate sa entablado. Biglang tumulo ang mabahong likido sa kanya, pati ang mga front row audience ay hindi nakaligtas. Pinigilan ng nakabata ang tawa. Tiningnan ng galit na magnate ang control room, kung saan nakatayo sina Vincenzo at mga kasama. Habang nalilito, dumating ang isang staff na may tuwalya para punasan siya, ngunit saka naman natanggap ang isa pang sumon mula sa prosecution na lalong nagpagalit sa kanya. Sa interrogation room, kinondena ng tauhan ng korporasyon ang prosecutor sa maling proseso, sinabing si Vincenzo ang dapat ipinatawag. Nangahas pa silang magbanta ng reklamo sa itaas. Siyempre, hindi kayang idamay ng prosecutor ang kanyang kakampi. Hinintay niya ang dalawa na umuwi at maglaro, sinabing susundin lang ang proseso. Paglabas ng interrogation room, biglang nagbago ang sitwasyon, tumayo ang nakababatang magnate at inako ang lahat ng responsibilidad. Sinabi na lahat ng krimen sa mga dokumento ay kanyang gawa at ang kuya, na 2 araw pa lang sa pwesto, ay walang kinalaman. Pumasok ang punong prosecutor, binago ang katotohanan para protektahan sila, at sinisi ang mahinang investigasyon. Nagdiwang ang korporasyon, natuwa sa halagang ibinayad para suhulan ang punong prosecutor. Ngunit hindi pa tapos ang kahihiyan ng magnate. Sino ang gumagawa ng masama nang hindi natatakot mahuli? Tumawa siya, maraming tiwaling opisyal at basta tamang bayaran, lahat ay malulusutan. Ngunit paano kung makatagpo ng hindi nasusuhulan? Ang punong prosecutor ay isa sa mga ilang matuwid. Kahit nahuli ang magnate, inutusan siyang palayain ng kanyang superior, kahit gaano kalokohan ang dahilan at kailangang sumunod siya para hindi mawala ng trabaho. Ginamit ng magnate ang kanyang nakababatang kapatid bilang chivo expiatorio, at ang kaso ay tinapos ng walang saysay. Humingi ng paumanhin ang punong prosecutor kina Vincenzo at Chayao kahit may malinaw na ebidensya, hindi nila napanagot ang korporasyon. Ngunit hinintay na ito ni Vincenzo. Sa dami ng krimen ng korporasyon, kailangan nila ng mas matibay na ebidensya para sa pampublikong paglilitis upang malaman ng buong bansa ang katotohanan, nito lang ang makakabagsak sa gibel. Nakahanap si Vincenzo ng dating empleyado ng korporasyon na nagsiwala tungkol sa isang money laundering hub na nakatago sa isang art gallery. Agad na nag-book si Vincenzo ng mga tiket para makapasok sa opisina, ngunit mahirap makapasok sa gallery na nangangailangan ng 2 buwang reservation. Hindi makapaghintay si Vincenzo, kaya't humingi siya ng tulong sa isang hacker na kaibigan para i-hack ang booking system, pinalitan ang larawan ng isang mag-asawa ng larawan nila ni Chayaong para makapasok.
Para sa mag-asawang na postpone, hindi sila pinabayaan ni Vincenzo ang event manager na nagpanggap bilang driver ay sinamahan ng isang waiter na nag-perform ng key Australian Taekwondo act na may Western cuisine. Hindi inaasahan na gustuhan ito ng mag-asawa. Samantala, habang nasa gallery ang peking mag-asawa, nagulat sila ng paulit-ulit na umamin ng pag-ibig ang manager kay Vincenzo na akala niya ay maisakit sa mata ang babae. Biglang dumating ang mga receptionist na may musika, sinabi ng manager kay Chayaw na ito ay sorpresang regalo mula kay Vincenzo. Walang alam si Vincenzo sa plano, ngunit napilitang lumuhod at mag-propose. Sa kabilang banda, ang tunay na mag-asawa ay nagpo-propose rin sa isang templo na may monghe bilang saksi, lubos na masaya. Hindi doon natapos sinintayan ni Chayaw ang isang magandang art piece, ngunit sinabi ng manager na lampara lang iyon, nang makita ni Vincenzo ang isang tao sa sahig, ipinaliwanag ng manager na iyon ang tunay na obra maestra. Biglang may pumasok, nagulat ng gulo sa labas, at hinintay ang manager na lumabas ito ang hinintay nilang pagkakataon. Sadyang nagpagulo si Vincenzo para magambala ang manager na nagbigay sa kanila ng oras para i-download ang datos ng krimen ng korporasyon. Mabilis nilang ikinonekta ang device, nagsimulang magtrabaho ang hacker, ngunit ang pagbasag sa password ay tumagal kaysa inaasahan. Halos hindi na makayanan ang nagpapagulo sa labas at narinig na ang mga yabag, ngunit mabilis na nakumpleto ni Vincenzo at Chayaw ang gawain. Halos mapunit ang tainga ni Vincenzo sa tensyon. Kailangan lang ipadala ang mga dokumentong ito sa punong prosecutor at siya ang bahala sa iba. Sa daan pa uwi, habang nagpapahinga ang dalawa, naramdaman ni Vincenzo ang tensyon. Hindi sinabi kay Chayaw, hinintay niya itong umalis muna, pagkatapos ay mag-isang umakyat sa rooftop para ilabas ang kalaban. Dalawang asasin na may mga silence gun ang umakyat din sa isang iglap, na kontrol na ni Vincenzo ang isa, ngunit sa pagkakamali, napalibutan siya ng tatlo. Sumikip ang dibdib ni Vincenzo, hinintayan ang asasin na itutok ang baril sa kanyang ulo. Si Chayaw siguro ihinintay pa rin siya sa baba, ngunit wala siyang magagawa. Biglang tumunog ang mga kalapati sa rooftop, isang kawan ang dumating, nagpagulo sa mga asasin. Mabilis na sinamantala ni Vincenzo ang pagkakataon, natumba ang tatlo. Tiningnan niya ang mga kalapati sa pagtataka ang kalapating palaging gumugulo, sa kanyang tulog ang siyang nagligtas sa kanya. Natuwang pinanood ng magnate ang balita ng paghingi ng paumanhi ng prosecutor sa G. Si Chayaw, nasaksihan ito, ay nawala ng kontrol at binasag ang baso sa screen. Ganito ang nangyari, sina Vincenzo at Chayaw ay naghirap para makakuha ng matitibay na ebidensya ng krimen ng korporasyon at ibinigay ito sa punong prosecutor, ngunit bago ang opisyal na paglilitis. Binura niya ang lahat ng ebidensya at idineklarang inosente ang korporasyon sa media. Pagkatapos ng matagal na pakikipagtulungan, sa pinakamahalagang sandali, naging traidor siya, isang bagay na hindi inaasahan ni Vincenzo at Chayaw. Ngunit hindi basta-basta pinapatawad ni Vincenzo ang pagtataksil. Alam ng punong prosecutor na maaaring mapahamak siya, kaya't humiling ng mga gwardiya para sa kanyang bahay. Pag-uwi niya, natuklasan niyang natumba na ang mga gwardiya sa sasakyan. Natakot para sa kanyang pamilya, nagmadali siyang pumasok, ngunit nakita lang si Vincenzo na masayang nakikipag-usap sa kanyang asawa't anak. Pinagalitan pa ng asawa ang prosecutor kung bakit hindi sinabi na darating ang kaibigan niya. Natumba ni Vincenzo ang mga gwardiya, ngunit hindi gumalaw sa pamilya, na lalong nagpatakot at nagbigay galang sa prosecutor. Tinawag siya ni Vincenzo para mag-usap, umamin ang prosecutor na pagkatapos hulihin ang magnate sa sasakyan, ginamit niya ang pagbura ng ebidensya para makipagkasundo sa promosyon at dagdag na sahod. Ngayon, wala siyang laban kay Vincenzo, kundi ang lumuhod at magmakaawa. Hindi ko pa pinaplanong patayin ka ngayon, ang pag-alam sa traidor ng maaga ay pagpapakita ng awa. Gawin mo ang gusto mo, pero kapag nakuha ko na ang lahat, kukunin ko ang buhay mo, sabi ni Vincenzo at umalis ng kalmado. Paano nahaharapin ang korporasyon? May lihim na alas si Vincenzo na magpapakilig sa buong Korea. Ilang taon na ang nakalipas, lihim na nagpadala ang direktor ng intelligence agency ng Korea ng mga elite para imbestigahan ang mga madilim na sikreto ng mga tiwaling opisyal at mayayamang negosyante na tinipon sa isang lihim na file na tinawag na guillotine. Una, para protektahan ang sarili pagkatapos magretiro, ngunit ninakaw ito ng isang misteryosong grupo mula sa China at binura ang orihinal sa intelligence agency. Sinabi ni Chief An kay Vincenzo na itinago ng grupong ito ang file, kasama ang malaking ginto sa isang lugar sa Korea. Parang pamilyar ito kay Vincenzo, ilang taon na ang nakalipas, isang magnate ang nagpabantay sa kanya ng ginto sa Korea. Tinanong niya si Chief An tungkol sa leader ng grupo, siya nga ang magnate na kamakailan lang pumanaw. Sa ilalim ng lumang gusali ay isang lihim na silong na nagtatago ng 15 toneladang ginto sa iba't ibang anyong mga bar, estatwa, at dragona nagkakahalaga ng 120 bilyong won na maaari lamang buksan ng mga espesyal na tao. Sina Vincenzo at Director Cho ang tanging buhay na nakakaalam ng sikreto ng silong. Tumawag si Cho, sinabing maisusi na siya para buksan ang silong at gustong kumuha ng kaunting ginto. Gumamit sila ng libreng tour para ilabas ang mga residente sa gusali. Pagkabukas ng pinto, nabighani sila sa kislap ng ginto. Biglang itinutok kay Vincenzo ang baril, ngunit hindi nagpaputok si Cho, hinintay niya ang isang bagay. Siya rin ay naghahanap ng guillotine file. Tinanong ni Vincenzo kung talagang akala niyang nasa loob ito. Nagduda si Cho at mabilis na umatake si Vincenzo, nabali ang sitwasyon. Inamin ni Cho na siya ay mula sa intelligence agency, inatasang hanapin ang file. Biglang bumalik ang mga residente dahil sa balitang ginto, naghinalang nagnanakaw si Vincenzo.
Nagmadali silang naglinis, itinapon ang lahat pabalik sa silong. Nang pumasok ang mga residente, nakita lang nila ang dalawa na lumuluhod sa harap ng badha. Sa pagmamadali, aksidenteng nailok ni Cho ang susi sa loob. Habang lumuluhod at umiiyak, nadala ang monghe. Sa totoo, nakuha na ni Vincenzo ang guillotine filing ang mahalagang sandata laban sa Gilbert. Ipinadala niya ang mga krimen ng korporasyon sa intelligence agency na mabilis na natukoy ang mga kalaban. Nagplano si Chief Ann na arestuhin sila. Ang mastermind magnate ay nagpadala ng assassin para patayin ang ina ni Vincenzo na nakaratay sa ospital 35 taon nang hindi nagkita. Habang nagdiriwang ang magnate, hindi niya alam na siya na ang biktima. Ipinadala ni Vincenzo ang security footage sa intelligence agency, agad natukoy ang assassin matagal ng tauhan ng korporasyon. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na mukha ni Vincenzo, na itinumba at hinila sa pader, pinadanas ang sakit na tiniis ng kanyang ina. Bawat suntok ay puno ng galit. Sa susunod na eksena, lumabas si Vincenzo, duguan ang kwelyo, walang emosyon. Dinala siya ng assassin sa pugad ng korporasyon, puno ng mga gwardyang dating tumakas sa bomba. Natumba ni Vincenzo ang lahat ng walang ekspresyon hadlang man o budha, nililinis niya. Natakot ang assassin. Sa harap ng Grand Hall, habang nagpupulong ang mga magnate, pumasok ang nagpapanikong assassin, sinundan ni Vincenzo na nagpaputok ng baril, natakot ang matandang babae. Ang iba'y natigilan, ngunit ang magnate ay nagmalaki. Binuwag ni Vincenzo ang dekorasyon ng baril, napahiga rin ang magnate sa sahig, hindi makagalaw. Pinatay ninyo ang ina ko, hindi dahil sa mali, kundi dahil sanay kayong pumatay. Gusto ninyo rin akong patayin. Alam ninyo kung bakit hindi ko kayo pinapatay? Masyadong abala. May mahalaga akong gagawin ng pagpatay sa inyo ay magdadala lang ng gulo. Pero ngayon, iba na. Malinaw na sinabi ni Vincenzo na hindi sila makakaligtas ng madali o walang sakit. Bago umalis, pinutol niya ang isang tainga ng magnate. Matigas pa rin, nagpa siya ang magnate na ituloy ang anibersaryo ng korporasyon, dinaluhan ng mga tiwaling opisyal. Matapos maihatid ang ina, sinimula ni Vincenzo ang susunod na plano, gustong lumikha ng hindi malilimutang alaala para sa lahat sa seremonya. Habang ninanamnam ng magnate ang pagsuyo ng mga opisyal, ang hepe ng pulisya, para makakuha ng pabor, ay nag-alok ng puwersa para sa construction site ng korporasyon. Hindi rin nagpahuli ang iba, nag-aalok ng mga kaakit-akit na dialisang gustong bumili ng buong palapag sa bagong tore ng korporasyon. Habang nasa kasukdulan ng kapangyarihan ang magnate, sina Vincenzo at Chayaw ay sinusubaybayan ang lahat sa pamamagitan ng kamera, nag-utos sa kanilang tauhan na kumilos. Isang lalaki ang hinintay ng mga gwardya sa pinto, ngunit sa walkie-talkie, napagkamalang kasama siya. Una niyang nilock ang Grand Hall, itinulak ang isang cake sa gitna. Kinilala ng matandang babae ang kanyang mukha at natakot. Inihayag ng lalaki ang mga pampasabog sa kanyang katawan at sa ilalim ng cake. Binabalaan ang mga opisyal na kanselahin ang mga kontrata at lumuhod, sumumpang hindi na makikipagtulungan sa korporasyon, kung hindi, sasabog ang buong gusali. Nagduda ang lahat na peke ang bomba, sinabi ni Vincenzo sa lalaki na ito ay hindi totoo. Nagbilang siya ng 5 segundo, sinabing sasabog ang miniature tower. Hawak ni Vincenzo ang remote, ngunit pagkatapos ng countdown, ang ipeking tibomba sa lalaki ang sumabog, dugo ang kumalat. Hindi inaasahan ni Chayaw ang ganitong wakas. Tinanong siya ni Vincenzo, nakalimutan mo ba ang pangako ko sa'yo? Ang lalaking ito, dating tauhan ng korporasyon, ang pumatay sa ama ni Chayaw ayon sa utos nila. Nahuli at napasunod siya ni Vincenzo, na nangako kay Chayaw na pagkatapos gamitin ang kanyang halaga, siya ang maghihiganti para sa ama. Buong pusong nagtrabaho ang lalaki para kay Vincenzo, naniniwalang peke ang lahat at makakalaya siya pagkatapos. Ngunit mula umpisa, hindi plano ni Vincenzo na bigyan siya ng magandang wakas. Sabi ko noon, kapag hinintay na ang tamang oras, itatapon ko ang mga asong pumatay kay Atty. Kung sa kulungan ng leon. Balak ko sanang ikaw ang magpaputok, pero mas mabuti na ako ang gumawa, sabi niya. Bagamat humupa ang sakit, hindi nasiyahan si Chayaw sa paghihiganti, bagkus nasuya sa malupit na taktika ni Vincenzo. Ngunit nang naalala ang ama sa dugo, kasama ang pumatay sa karamihan, bumalik ang determinasyon niya, kailangang bayaran ang lumang utang bago magpatuloy. Ipinagpatuloy nila ang pagpapakulo ng kaganapan, walang kalmado sa silid. Biglang tumunog ang mga telepono ng lahat, nagpapadala ng mensahe tungkol sa tanging paraan para mabuhay. Ang mga tuso na opisyal na dating nambola sa korporasyon ay sumumpang hindi na makikipagtulungan, pinunit ang mga kontrata. Galit na sumigaw ang magnete, ngunit sinagot siya, ikaw ang dapat tumahimik. Gusto mo bang mamatay kaming lahat? Isa itong bitag ni Vincenzo at Chayaw na nagwasak sa mga madilim na deal ng korporasyon. Hindi lang dahil sa talino ni Vincenzo ang nakababatang magnate na 55 taon nang inaapi ng kuya ay lihim na nagbigay ng impormasyon kay Vincenzo. Sa mga pagkikita, nagnais siyang maging tunay na kapatid ni Vincenzo. Ang kinatawan ng Korea, matapat na tauhan ng korporasyon na bagong promote, ay naging mayabang, gumawa ng peking international crime laban kay Vincenzo na nagpadala ng Interpol sa Korea. Sinabi niya sa nakababatang magnate na kung ilalabas si Vincenzo, ikukulong siya ng Interpol habang buhay. Bagsak na ang korporasyon ng kuya at ito ang pagkakataon ng nakabata na sakupin ang kapangyarihan.
Mukhang natukso ang nakabata. Hinintay si Vincenzo sa ice rink, nag-aalanganin para patagalin ang oras, biglang naglabas ng baril, ngunit nakita niyang nakatutok na ang baril ni Vincenzo sa kanya. Dumating din ang Interpol. Tinamaan si Vincenzo sa puso, tinitigan ang humihitit pa ring baril ng nakabata at bumagsak. Nang lumapit ang pulisya para tingnan, lumalabas na hindi naman talaga nagtaksil ang nakabata kay Vincenzo. Ito ang perpektong pagtatapos ng kwento ng abogado mafia na gumamit ng kanyang paraan para maghatid ng hustisya, kahit hindi ito ang karaniwang landas. Pinatunayan ni Vincenzo na minsan, para labanan ang kasamaan, kailangang gumamit ng mga paraang hindi sumusunod sa ordinaryong tuntunin.